Shalom everyone, shalom again. Isang maalab na kapayapaan sa ating lahat. At ngayong hapon we would like to share something about Melchizedek. Si Melchizedek ay sinasabi sa New Testament na siya ay high priest, and wala pong declaration kung sino po siya. At tingnan natin sa ngayon kung sino si Melchizedek at kung ano ang ibig sabihin ng Melchizedek. Doon po sa Genesis chapter 14 verse 18 hanggang 20 ay nabanggit po doon si Melchizedek na siya po ay high priest, siya po ay priest of the Most High God. And siya po ang kanyang, siya din po ay tinawag na King of Salem. Siya po ay King of Salem. At after the victory of Abraham, when he recovered Lot, his nephew, from Amraphel during the Great War at that time, ay nag-offer po ng sacrifice si Melchizedek, and he blessed Abraham with the blessings from the Most High. And siya po ay ganun ng pagkakilala lamang, no? Siya ay high priest ng God, and he was king of Salem. Ang Salem po sa Hebrew ay Shalem, meaning peaceful or peace. Shalom, no? And then sino po talaga siya, no? Kasi ang kanyang pangalan ay mayroon pong meaning, definition. Ang ibig sabihin ay Melech Tzaddik, no? Melech sa Hebrew ay king, and then Tzaddik means righteous. So therefore Melchizedek means righteous king or king of righteousness. So that is his name, no? And so bakit po ganyan, no? So wala po tayong mabasa sa Torah, sa Tanakh, na kung sino si Melchizedek, but according to the traditions of the Hebrews, the Jews, ay si Melchizedek po ay walang iba kundi si Shem. Si Shem po ay isa sa tatlong anak ni Noah, at siya po ang appointed ng God to be the priest in the family of Noah. Kaya nga sa family ni Noah, doon kay Shem nagdaan o sa kanya lumagos yung mga priestly line o yung mga righteous line. Si Eber, then si Abraham, then si Isaac, si Jacob in Israel, then sila Levi, no? So doon lumagos yung mga righteous people, and precisely the priesthood from the tribe of Shem. And so ang tanong ay nagkita ba si Abraham at saka si Shem kung talaga ay si Melchizedek ay si Shem? At bago natin po yan sagutin ay tandaan po natin na ay marami pong lingwahe na. Dati isang lingwahe, one language. The earth has one language. After they were confused, nagkaroon po ng 70 languages. 70 languages based on the table of nation doon sa 70 nation doon sa Genesis chapter 10. And ito pong mga pangalan ng tao ay nagkaroon din po ng panibagong pangalan, no? Because the language were distributed to many languages, no? And so kahit si Nimrod, ang kanyang pangalan ay naging Amraphel. So siya po yung isa sa king na naglusob po doon sa Sodom and Gomorrah. Okay, si Amraphel. Siya po ay si Nimrod, sangayon din po sa traditions ng mga Hudyo. And so itong si Shem ay siya rin ay naging Melchizedek because he was the righteous king that reigned as the high priest of God in Salem. Yung Salem po ay yan po yung tawag ni
Shem doon sa lugar ng Mount Moriah. Si Abraham ay tinawag po yan na Yaire. Ibig sabihin yung doon sa Genesis 22 ay nung ini-offer ni amang Abraham si Isaac ay tinawag niya itong lugar na Yere. Okay? Ang ibig sabihin ay God who will see. Okay? Yung ibig sabihin ng Yere from the root word Ra'a. At ngayon ay sangayon sa Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 56:10 ay kaya tinawag itong Jerusalem dahil pinagsama yung katawagan ni amang Abraham sa Mount Moriah na Yere, and then si Shem ang tawag ay Shalem, kaya ito ay naging Jerusalem. Okay po? Kasi kung tatawagin lang na Yere ay sangayon sa Midrash ay magko-complain si Shem dahil si Shem ay isang righteous man, at kung tatawagin lang itong Shalem or Salem ay magko-complain si amang Abraham dahil si Abraham ay isa ding righteous man. So both righteous men pinagsama nilang kanilang katawagan na Jerusalem. So yan po yung Jerusalem. So ang tanong ay, nagkita ba si amang Abraham at saka si Shem? So para po natin masolve ito, kung talagang nagkita sila, ay kinakailangan nating computin yung mga taon na ni Shem at taon ni amang Abraham. Okay? Si Shem during the flood ay 100 years old, sangayon doon po sa Genesis chapter 11. Okay? At ngayon ay after the flood nagkaroon pa ng 2 years bago ipanganak yung kanyang anak na si Arphaxad. Okay? Si Arphaxad. So after 2 years from the flood ay ipinanganak si Arphaxad, and after the birth of Arphaxad ay nabuhay pa ng 500 years si Shem. At alam po naman natin, hindi na para hindi umaba, ay by conclusion ang flood po ay nangyari ng 1556 from the creation, no? And then plus 2 years after the flood ipinanganak si Arphaxad, kung saan doon nagmula yung mga lahi ni Abraham. And then 500 years pa siyang nabuhay. So 1556 plus 2 plus 500, that is equivalent to 2158. Okay? 2158. So nabuhay si Shem hanggang 2158 after creation, no? Ibig sabihin ay Anno Mundi. And then si amang Abraham nabuhay noong 1948 at ang kanyang buhay ay tumagal ng 175. Therefore siya ay nabuhay ng hanggang 2123. Therefore, kung si Shem ay nabuhay hanggang 2158 from creation, si amang Abraham ay nabuhay hanggang 2123 lang. Ibig sabihin, na-outlive pa ni Shem si Abraham ng 35 years. Kasi 2158 minus 2123, and that is 35. So therefore, it is the Midrash and the tradition of the Jews that Melchizedek Shem was true. Okay, and it has all the hints from the Torah, the king of Salem, and the Salem became Jerusalem because of these two righteous people, Shem and Abraham. So hopefully mayroon po tayong natutuhang sa Torah with this episode. Shalom shalom sa lahat.